Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa ating vlog. Dito po sa naganap na hearing kanina sa Kamara, tumanggi ang COA na isa publiko ang COA report ng OBP at DepEd na pinangungunahan ni Vice President Sara Duterte. Nung nakaraan yan, no? Pero nag-resign na po sa DepEd ang ating VP Sara. Sa hiling po ng mga komunistang nasa Kongreso, sinagpi na po nila ang COA na isa publiko ang detalye ng report ng OBP at DepEd tungkol sa 125 million confidential fund. Ngunit tumanggi po ang COA na isa publiko ito dahil nga po confidential fund. Confidential. Hindi ko alam kung gaano katalino itong mga congressman dito sa ating bansa. When you say confidential fund, hindi na kailangan ipaliwanag, confidential po 'yun. Tapos ang gusto nila isa publiko nila. So hindi po pumayag ang COA mismo. Alright? Yan po ang ating pag-uusapan. Idagdag na rin natin yung iba pang mga issue ng bayan ng ating bansa. Pero bago yan, paki-like po muna ang video ito. At huwag kalilimutang mag-subscribe. Teka lang po. Alright. Kanina po sa hearing sa Kamara, yung grupo ng komunista na pinangungunahan ni Castro, andyan si Brosas, si Manuel, dagdag pa natin si Colmenares, nakamag-anak ni Angel Locsin. So, yan po yung mga komunista na nandiyan sa Kongreso na panay ang kuha ng budget. Pero yung budget nila, hindi mo pwedeng questionin. Yung budget ng OBP at Vice President DepEd, yan po yung pilit nilang binubusisi. No? Diyan po tayo magtataka sa mga pangyayari dito sa Pilipinas eh. So, dito po sa Committee on Appropriation, ito na naman yung 125 million confidential fund na pilit gusto ng mga komunista at kaalyado nila ni Tamba, si Lisa, na talagang palaging maisa media itong 125 million na confidential fund. Yan nga po ang balita ngayon sa TV, ano? Matagal na to. 1 year na mahigit. At expect natin hanggang 2028 po itong balita ito. Itong 125 na to. Hindi po matatapos to. Actually, in fact, kanina deferred ang issue nito sa Kongreso doon sa hearing. Ibig sabihin parang naka-pause lang. Hindi pa po tapos. Pinost lang ni Castro. Naka-post lang. Deferred. So, wala pong katapusan ito. Hanggang 2028 po itong 125 million confidential fund. So, sinabi po ng ng Kamara, ito nga ating pakinggan. Pasensya na po. Masakit yung aking lalamunan sa ngayon. Wait lang, no? So, pakinggan po natin yung report. Ito yata yon. Inihayag ng Commission Audit o COA na mayroon na itong audit actions sa isinumiting liquidation reports ng Office of the Vice President at Department of Education kaugnay ng confidential funds sa mga tanggapan noong taong 2022 at 2023. Naisa na ng isang makabayan block solar na maisa publiko ang findings ng COA. Gayunman, ayon sa COA chairperson na si Gamaliel Cordova, hindi nila ito maaaring gawin dahil confidential nga ang pinagagamitan ng pondo. Hindi nila ito maaaring gawin dahil confidential nga. Ano po? Gusto nilang isa publiko yung confidential. Alam nyo po, yung confidential, pag nakakita kayo niyan ng confidential at wala kayong access, bawal po yan nabuksan. Halimbawa, may document kayo nakita.
nakatatak, confidential. Pag binuksan mo yon at wala kang access doon, maaari kang kasuhan ng pagnanakaw ng informasyon. So, dito po sa naganap na hearing, last time po, sinabi na nila ang COA na kailangan ihayag nila yung details ng report ng OBP at DepEd tungkol nga sa 125 million confidential. So, nung kanina nga, sinabi ng taga-COA mismo na hindi nila ito pwedeng isa publiko, no? Hindi po pwede. At sinabi pa, they were unable to release COA report due to the nature of the fund. Ang nature of the fund po ay confidential. So, bakit hindi pwedeng isa publiko ang confidential fund kung saan talaga ginagamit ito? Actually, kahit nga hindi sagutin ito ni Vice President Sara dati nung nakaraang budget hearing, pwede niyang hindi sagutin dahil confidential talaga ito Pero sinagot niya pa. Pero hindi lang buong detalye, no? Ang sinabi niya, ginagamit ito sa mga komunista, kagaya ni Castro, para manmanan ang mga rekrutan sa teacher, rekrutan sa mga kabataan, rekrutan sa eskwelahan, droga, kasama na rin dyan, at yung mga pangmumulestyang nababalita sa TV na may mga teacher na minumulestya ang estudyante. Yung mga ganong sitwasyon, mga ganong pangyayari ang minamanmanan at ginagastusan nitong 125 million confidential fund. Gusto ni Castro na isa publiko ang buong detalye at yung findings ng COA. Hindi nga pumayag ang COA dahil confidential nga. Kasi ganito po yan. Kapag ang confidential sa publiko mo, malalaman ngayon ng mga kalaban ng gobyerno. Sino ba kalaban ng gobyerno? Sila. Yung mga nasa Kongreso. CPP, sila yan. Sila Castro yan. Sila Manuel. Yung NDF, ay CPP, NPA, yung NPA yung mga nasa bundok. Yung NDF, alam po, ito yung parang, ito yata yung mahilig mag-rally. Hindi ako sure. Ito yata yun. So, isa lang bitukan, isa lang ang linya niyan. Parang magkakaruktong ang bitukan ng mga yan. CPP, NPA, NDF. At in-expose na yan ng mga sumurrender na mga komunista, mga rebelde, kagaya ni Ka Eric na dating kadre ng NPA, namundok siya mismo. Lahat ng mga pinaggagawa ng NPA, yung mga CPP, in-expose na yan. Marami nang nag-expose niyan. At yung mga na-recruit na namundok, umawak ng barel, sumuko, in-interview yan sa SMNI, at ipinaliwanag nila, sinabi nila mula umpisa kung saan sila na-recruit dito sa UP at kung saan pang eskwelahan hanggang sa dito nag-organize na sila. Pwede sila kasing mag-organize kapag inatasan ka, mag-organize ka, ibig sabihin magre-recruit ka. Pag may grupo ka nang na-recruit at maghihintay ka ng command kung anong gagawin nyo. Yun po yung mga napanood ko na mga namundok, naging komunista at sumuko. Yun ang kwento nila. So, dito po sa naganap na hearing, ang ginawa ni Castro, dahil hindi nga niya napiga ang COA, ginawa niyang deferred. So, nakapost. Hindi pa po tapos. Nag-ano siya ng motion na deferred. Nakapost lang po itong 125 million. So, hindi pa po matatapos. Hanggang 2028 po yan, itong 125 million COA report. So, magtataka ka, yung confidential fund lang ng OBP at DepEd ang binubusisi nila. Samantalang ang presidente may confidential fund din.
Pero walang nagki-question. At wala talagang may lakas ng loob na questionin. Ang mga mayor pala, nahayag yan dahil dito sa 125 million confidential fund. Halos lahat din ng mga mayor, meron din palang confidential fund. Bakit natatangi ang Vice President ang pinagdidiskitahan lang nila? Ano? Ang dami palang mayroong confidential fund. Bakit Vice President lang? Kasi nga, kasama na po dito yung propaganda pabagsakin ang mga Duterte. Lalong-lalo na ang mga komunista galit na galit sa mga Duterte. Ayaw nilang makabalik yan. Lalo-lalo na ayaw nilang maupo si Vice President sa 2028. Dahil galit si Vice President, si BP Sara, sa mga komunista. At ang gusto ni BP Sara, tapusin na itong mga to. Dahil 60 years na yatang nanggugulo ito sa gobyerno, nanggugulo sa bansa. Naalala ko pa noon, hindi ko makalimutan ito debate, kampanya ni BBM, debate sa SMNI, tinanong siya. Si Mondihar yata yung nagtanong sa kanya sa SMNI. Ang tanong kay BBM ano bang pwede niyong ituring sa mga rebelde, komunista? Kaaway ba o kakampi? Ganun ang tanong, halos ganun. Hindi ko lang alam yung sakto. Pero ganun yung tanong, direkta. Ano sagot ni BBM? Tanda-tanda ako Apay, kapag lumalaban sa gobyerno, dapat nating ituring na kalaban. O yan ang i-review nyo. Balikan nyo yung video sa YouTube. Yan ang sagot niya. Pero ano na ngayon ang estado? Yan ang isa sa pambubudol ni Marcos Jr. Tinuturing niya bang kalaban itong mga to? Isa nga ang bitukan yan. Magkakaroktong yan. CPP, NPA, NDF. Mga komunista yan. Ano nang turing niya ngayon dyan? Kalaban ba? Yan yung isa sa pambubudol ni Marcos. Sa maraming pambubudol na ginawa niya sa 31 million na bumoto sa kanya. So, dito po sa confidential fund, sinabi ko na ito dati, kailangan mong mag-report kung meron kang confidential fund, kailangan mong mag-report sa President, Senate President, Speaker of the House, at COA. Bali, 4. Doon sa 4 na yon, kailangan mong mag-report kung saan mo ginastos yung confidential fund. Okay? So, kung ikaw wala ka dun sa 4 na yon, wala kang access doon. At hindi talaga pwedeng isa-publika yon. Dahil confidential nga. Bakit hindi pwedeng isa-publiko? Dahil nakasalalay dito yung national security. Ganito po kasi yan. Intelligence yan Confidential fund, intelligence fund. So, yung mga intelligence, nagmamanman yan. Kailangan niya ng budget. So, doon, magbibigay ng budget yung OBP, DepEd, kukunin sa 125 million para magmanman. Halimbawa si Castro mismo, mamanmanan nila. Okay? Kung sino ba yung mga nakakasalamuha ni Castro. So, maaring mag-rent yan ng kotse, maaring pag pumunta sa hotel, si Castro, pupunta din sila ng hotel, susunod sila. So, kailangan nila ng budget. At paano ba nila ginagamit talaga yan? Maaring sa barangay, meron silang kakausapin doon, asset, barangay captain, o ganito. Kumbaga yung detalye mismo. Yun ang gustong malaman ni Castro. Hindi pwede. Di pag isinapubliko yan, malalaman na ng mga komunista, ng mga rebelde, kung paano sila nilalabanan. Laban gamit ang 125 million na to. So,
kung yung detalye na yun, lalo na maisa publiko, malalaman na ng mga kalaban. Di ba? Eh di, hindi na yun confidential at nakasaalang-alang na ron yung national security. Eh di hindi na magtatagumpay yung gobyerno kapag nalaman na ito ng mga kalaban. Eh kasama din dyan yung mga drug lord. Droga kasama din dyan eh. Eh di malalaman ng mga drug lord, ganito pala ginagawa. Eh kailangan ibahin natin yung, di ba? Oh, eh medyo magulo yung paliwanag ko, pero sana naintindihan nyo. At alam ko naman naintindihan nyo. So, kaya sa aking opinion, wala nang grounds o wala nang basihan kung sakaling magsampa sila ng impeachment. Kasi kahit sa korte, naniniwala ako, hindi pwedeng busisiin to eh. Kasi sa korte pwede ring i-coverage ito ng media eh. Ganon din sa impeachment. Sa impeachment lalo na, i-cover yan ng lahat ng media. So kung isa sa publiko mo yung confidential fund, eh hindi nga pwede. Confidential fund nga ito eh. Ito'y mga hakbang para labanan yung mga kalaban ng gobyerno. So may isa sa publiko mo yun. Hindi pwede. Saka dito sa mga balita kanina napanood ko, ang mga balita nila, no, kaduda-duda niya tungkol nga sa 125 million habang pinapakita si Vice President Sara. Kaduda-duda niya. Yun lang ang report. Nagdududa sila, kaduda-duda. At yung nabanggit ko nakaraan, yung sinabi ni Drilon na there is a possibility of corruption. Yun lang po yung mga sinasabi nila. Walang sinasabi wala tayong mapanood na sinasabi sa balita na inakusahan ng Makabayan Black si Vice President Sara na nagnakaw ng 125 million. Walang ganon. Walang ganon. Puro pahaging lang. Talagang propaganda lang ang habol. At diniperd nga nila ito, ibig sabihin nakapost lang. Hindi pa po tapos. At ayaw tapusin. So hanggang 2028 ang usaping itong confidential fund na to. So magtataka ka rin, yung budget nila ayaw nilang isa publiko, pero yung confidential fund gusto nilang isa publiko. Eh ilan na ba ang nakuha ni Castro, ni Manuel, ni Brosas? Ilang milyones na ba? Baka bilyon na ang nakuha nyo sa Congress na budget nyo. Saan nyo dinala? Pwede ba natin silang questionin? May nag-question si Eric. Kasi ka Eric sa kasi Doc Lorraine. Anong ginawa? Pinatawag sa Kongreso at kinontempt, kinulong. Nagtanong lang. Sila, bawal mong tanungin, iko-contempt ka. Pero sila, confidential na nga, gusto pang bulat-latin. O, doon ka magtataka. At ayaw naman nilang bulat-latin yung ibang confidential fund. Natatangi lang na si Vice President ang kanilang pinagdidiskitahan. Kanina po nag-research ako. Tungkol po sa kagutuman, no? Ipapakita ko lang sa inyo, isi-share ko lang sa inyo itong report ng Social Weather Station. Ito po inirelease ng July 23, 2024. Social Weather Report. Hunger rises to 17.6% in June 2024 from 14.2% in March. So, ibig sabihin, tumaas po ng 3.4% ang kagutuman dito sa ating bansa. Yan ang gobyerno ni Marcos, ang bagong Pilipinas. Sa kanilang report, the National Social Weather Survey of June 23 to July 1, 2024 found that 17.6% of Filipino families experience involuntary hunger, being hungry and not having anything to eat
At least once in the past 3 months. Yan po ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Tumaas ng 3.4% ang kagutuman sa bansa. Ngayon po ay 17.6% na ang nagugutom na pamilya. Ilan bang population natin ngayon? 120 million. Ilan ang pamilya dyan? So 17.6, mataas na po yan. Yan na po ang bilang ng pamilya na nagugutom dito sa ating bansa. Napakalayo po nung panahon ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa inyo, naka-take off na yung ating bansa eh. Naka-take off na. Pagdating ni Bongbong Marcos, sad-sad ulit. Dito po, ni-research ko po yung 2019 economy ng Pilipinas bago mag-pandemic. Ano? The Philippine economy under the pandemic. From Asian tigers to sick man again. Okay? In 2019, ito po yung report. The Philippines was the... Okay, ulitin natin. In 2019, the Philippines was one of the fastest growing economies in the world. World po to, hindi Asia to. Hindi Southeast Asia, world. World ang pinag-uusapan. It finally shed its sick man of Asia. Reputation obtained during the economic collapse towards the end of the Ferdinand Marcos regime in the mid-1980s after decades of painstaking reform, not to mention paying back debts incurred under the dictatorship. The country's economic renaissance took root in the decade prior to the pandemic, posting over 6% average annual growth between 2010 and 2019, computed from the Philippine Statistics Authority data on GDP growth rates. At constant 2018 prices, the Philippines was thought as the next Asian tiger economy. Yan po yung 2019 sa ating ekonomiya. Ngayon, tignan po natin yung balita, yung analytics ng Moody's. Ito po binanggit na natin nakaraan, pero isi-share ko po sa inyo. Inilabas po ito June 24, 2024. Moody's at 5% growth for 2024. PH is still an underachiever. Wala pa pong na-achieve this 2024, no? While the Philippines is expected to grow by more than 5% this year, it is still considered one of the worst performers by Moody's Analytics. Worst. One of the worst. Naalala po natin yung gobyerno ni Noynoy Aquino. Worst. Yan yung mga grado kay Noynoy Aquino. Ngayon, ganun din, walang pinagkaiba. Worst. Kay Noynoy dati, worst airport in the world. World hindi ito Asia lang. Yan yung mga grado ng yan ang mga grado ni Noynoy Aquino. Ngayon, naulit na naman. Nandito na naman po tayo sa worst. Kasi ang ating economy, ang GDP, ay hindi lumampas ng 5%. Kasi noong 2023, nag-target ang gobyerno. Nagbigay sila ng target na parang 6% up to 6.5, parang ganun yata, hindi ko alam yung eksakto, pero yun ang target ng 2023. 2024 na po, tapos na ang second quarter. Nasaan tayo? Nasa 5% pa rin, o hindi pa humihigit sa 5%. Ibig sabihin, worse na po yan. Yung target natin 6 hindi natin naabot 6 up to 6.5, parang ganun. Hindi mo naabot yung target mo
So, nasa worst ka. Ito nga ang sabi, still an underachiever. Wala pang na-achieve ang gobyerno ni Marcos. So, kung babalikan po natin, sandali lang ito po, report ng Philstar.com. 2019, ang presidente si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Basahin natin. PAL named world's most improved airline in 2019. PAL, Philippine Airlines, named world's, hindi to Asia, hindi Southeast Asia, world's most improved airline in 2019. Yan yung mga grado ni Pangulong Duterte. World's most improved. Kila Noynoy, itong Bongbong Marcos gobyerno, worse. Ayan po ang grado. Tapos sasabihin ng mga troll, wala namang nagawa yan, dutain na yan wala nagawang maganda yan dito sa Pilipinas. Napakarami, hindi mo mabilang ang mga achievement ng gobyerno ni Duterte noong panahon niya. Hindi mo mabilang sa dami ng ginawa. So eto, sinishare ko lang sa inyo, dumami ang mga nagugutom at ang ating ekonomiya sa ngayon ay underachiever. Wala pang nakakamit, wala pang na-achieve. Yan po ang gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos Bangag Jr. See you next time. Salamat sa panonood.